Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya ay naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka, at ganoon din ang gawin mo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, isang eksperto sa batas ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Tinanong niya, Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Napakagandang tanong. Isang tanong ng taong naghahanap ng saysay. Isang tanong na mahalaga rin para sa atin. Paano ba ako mabubuhay ng makabuluhan? At mula sa tanong na ito, isinalaysay ni Jesus ang isa sa mga pinakatanyag at masalimuot na talinghaga, ang mabuting Samaritano. Isang lalaking ninakawan, binugbog, iniwang halos patay na. Lumagpas ang isang pari, taong banal, tagapaglingkod sa templo. Lumagpas din ang isang Levita, taong may tungkulin sa liturhiya. 2 taong inaasahan mong tutulong, pero sila'y dumaan lang, tumingin lang, at lumagpas lang. Ang tanong, bakit? Marahil dahil sa takot, marahil dahil sa pagmamadali, marahil dahil ayaw nilang madumihan, marahil dahil wala sa schedule nila ang tumulong. Ito ang madalas nating problema. Naging abala tayo sa kabanalan, pero nakalimutan natin ang kabutihan. Minsan, mas inuuna natin ang pagdalo sa misa kaysa pagdamay sa kapatid na umiiyak sa tabi. Ang hamon, paano natin maisasabuhay ang ating pananampalataya, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Sa kulturang Hudyo, ang mga Samaritano ay kinamumuhian. Kalaban sila sa pananampalataya. Pero sa kwento, ang Samaritano ang huminto. Siya ang lumapit, hinugasan ng sugat, ipinasan sa kanyang hayop, dinala sa bahay, panuluyan.
at nagbayad pa para sa pag-aalaga. Hindi niya tinanong kung Hudyo ba ang nasugatan, kung mabait ba ito o hindi. Ang nakita niya ay isang taong nangangailangan. Ang tunay na malasakit ay hindi nagbibilang. Hindi ito nagtatanong kung karapat-dapat, kundi kung kailangang-kailangan. Sino ang sugatan ngayon? Ang batang iniwan ng magulang sa bahay? Ang matandang nililimot ng pamilya? Ang manggagawang inaapi ng sistema? Ang kabataang nalulong sa bisyo? Ang kapwa nating nagtatago ng lungkot sa likod ng ngiti? Tayong lahat minsan naging sugatan at sana tayo rin ay maging Samaritano sa sugat ng iba. Hindi natin kailangang lutasin ang lahat ng problema. Minsan, sapat na ang pakikinig, sapat na ang pagkalinga, sapat na ang paglapit. Ang pagtatapos ng talinghaga ay hindi sa damdamin kundi sa utos. Sino sa palagay mo ang naging kapwa ng taong nabiktima? Sagot ng dalubhasa ang nagpakita ng awa. At tugon ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Hindi lang ito kwento para maganda ang pakiramdam natin. Ito ay isang hamon sa ating konsensya. Kung tayo ay pinatawad at minahal ng Diyos sa kabila ng ating pagkadapa, tayo rin ay tinatawag na magmahal ng walang kondisyon. Sino ang mga sugatan sa paligid ko na matagal ko nang nilalagpasan? Sa anong paraan ako tinatawag ni Jesus ngayon na maging Samaritano, maging kapwa ng nangangailangan, kahit hindi ko siya kauri o kaibigan? Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting Samaritano ng aming kaluluwa. Ikaw ang hindi lumagpas bagkos ay lumapit, humipo at gumamot sa aming sugat. Turuan mo kaming maging tulad mo. Hindi lang tagapakinig ng mabuting balita, kundi tagapagdala ng iyong habag sa sugatan naming mundo. Palambutin mo ang aming puso, buksan mo ang aming mata, at palalimin mo ang aming pananampalataya na namumunga sa aming gawa. Amen. Pagpalaan po kahit ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.